Ito ang unang bahagi ng ating pag-aaral na naglalayong ipakita mga kapatid kung papaano lilinisin ng Diyos ang iglesia natin mga Seventh-day Adventist at bibigyan ito ng kapangyarihan para sa pagtatapos ng gawain ng Ebanghelyo sa buong mundo. So sa bahaging ito mga kapatid, pag-aaralan natin ang pagtatatak sa iglesia ng Diyos. At ito po ay matatagpuan sa Apokalipsis Kabanata 7. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ay nais ko pong basahin muna natin ang Counsels on Sabbath School Work, page 25. Sabi dito, marami pang mahahalagang katotohanan ang dapat ipahayag sa mga tao sa panahon ng panganib at kadiliman. Subalit determinado si Satanas na pigilan ang liwanag ng katotohanan na pumasok sa puso ng tao. Kung nais nating matanggap ang liwanag na ibinigay sa atin, dapat tayong masigasig na mag-aral ng salita ng Diyos. Ang mga mahahalagang katotohanan na matagal nang nakatago ay ihahayag sa isang liwanag na magpapakita ng kanilang tunay na halaga. Dahil luluwalhatiin ng Diyos ang kanyang salita upang ito ay lumabas sa liwanag na hindi pa natin nakikita o nakita. Ngunit ang mga nag-aangking nagmamahal sa katotohanan ay dapat pagsikapan na maunawaan ang mga malalalim na bagay ng salita. Upang ang Diyos ay luwalhatiin at ang kanyang bayan ay mapagpala at maliwanagan. Sa mapagpakumbabang puso na pinababa ng biyaya ng Diyos, dapat tayong lumapit sa paghahanap ng mga kasulatan, handang tumanggap sa bawat sinag ng banal na liwanag at mamuhay sa daan ng kabanalan. Mula sa talatang ito mga kapatid ay makakakuha tayo ng ilang mahalagang aral at pagninilay. Unang punto, pagkahangad sa katotohanan. May panawagan sa atin na aktibong hanapin ang katotohanan. Dapat ipakita natin ang ating pagnanais para sa espiritual na pag-unawa sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikalawang punto, digmaang espiritual. Nagtatampok ito na mayroong espiritual na labanan kung saan si Satanas ay nagtatangkang panatilihin tayong nasa kadiliman, mga kapatid. Ang pagkilala dito ay makakapagbigay ng motivasyon, mga kapatid, motivation, no? Sa atin, upang maging masigasig tayo, mga kapatid, na hanapin ang liwanag ng katotohanan. Ikatlong punto, halaga ng pahayag. Binibigyang diin ng talata, mga kapatid, na may mga mas malalalim pang katotohanan na nais ipahayag sa atin ng Diyos, na nagpapakita na ang ating pag-unawa sa kasulatan ay maaaring lumago at lumalim sa paglipas ng panahon. Ikaapat na punto, kapakumbabaan sa pagkatuto. Mahalaga po mga kapatid na ang paglapit sa mga kasulatan na may mapagpakumbabang puso. Kailangan nating maging bukas at handang tumanggap sa patnubay ng Diyos at ng mga bagong kaalaman. Ikalimang punto, pakikilahok. Ang pag-unawa sa malalalim na bagay ng salita ay nangangailangan ng pagsisikap at pakikilahok mula sa ating bahagi. Dapat tayong maging aktibong mga mag-aaral at palawakin ang ating kaalaman. Ika-6 na punto, kabanalan sa pamumuhay. Ang pagtanggap sa banal na liwanag at katotohanan ay dapat magtulak sa atin na mamuhay sa kabanalan, naangkop sa mga turo ng kasulatan. Ika-7 punto, pagpapala sa pamamagitan ng kaalaman. Sa huli mga kapatid, ang paghahanap at pag-unawa sa katotohanan ng Diyos ay makakapagpapala sa atin at sa iba, na nagbibigay kakayahan sa atin na ibahagi ang liwanag sa mga tao sa paligid natin. So sa kabuuan mga kapatid, ang talatang ito ay naghihikbi sa atin na ituloy ang paghahanap ng katotohanan ng may kasipagan, kapakumbabaan, at pangako sa buhay na makadiyos mga kapatid. Kinakailangan nating mabuhay spiritual, no? Lumakad sa kalooban ng Diyos, sa kaalamang nais ipahayag sa atin ng Diyos. So sa ating pagpapatuloy mga kapatid ng ating pag-aaral, ating pong basahin ang Revelation chapter 7 verses 1 to 4. Pagkatapos nito, may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig.
Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalayan ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan o tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Makikita natin dito mga kapatid na may apat na simbolikong hangin. Hawak po ito ng apat na anghel. Ang mga hangin na ito ay laban sa mga banal. Isang anghel mula sa silangan na may tatak ng Diyos ay sumisigaw sa apat na ibang anghel na may kapangyarihang sakta ng lupa, dagat at mga puno. Ang pananakit na ito ay nakatuon sa mga masama. Sa makatuwid, pinipigilan ng Diyos ang pag-ihip ng mga hangin at ang kanyang paghatol sa mga masasama hanggang sa ang 144,000 ay magkaroon ng tatak. Ano ang kinakatawan ng apat na hangin? Basahin natin mga kapatid ang Volume 5, Testimonies for the Church, page 152, at ganito pong sinasabi. Darating ang panahon na hindi na natin kayang magbenta kahit anong halaga. Malapit nang ipalabas ang kautusan na nagbabawal sa mga tao na bumili o magbenta maliban sa may tatak ng hayop. Kamakailan lang halos nangyari ito sa California, ngunit ito ay banta lamang ng pag-ihip ng apat na hangin. Sa ngayon, hawak pa rin sila ng apat na anghel. Hindi pa tayo handa. Marami pang dapat gawin at pagkatapos ay uutusan ang mga anghel na pakawalan ang mga hangin upang umihip sa lupa. Ito ay magiging isang mahalagang panahon para sa mga anak ng Diyos. Isang panahon ng kaguluhan na hindi pa nararanasan mula pa nang magkaroon ng mga bansa. Ngayon ang pagkakataon natin upang kumilos. Sa mga statements na ito mga kapatid ay mayroon po tayong mga puntong dapat tandaan. Una, yung pagkakaroon ng tatak. Ang 144,000 ay kailangang magkaroon ng tatak bago dumating ang marka ng hayop. Na malapit na mga kapatid, no? Alam naman natin malapit na po yung Sunday Law, no? Na nagpapahiwatig na sila ay tinatatakan sa ngayon. Ang sealing time ay kasalukuyan ngayon mga kapatid kasi yung hangin na sumisimbolo sa Sunday Law ay future pa. So it means before pa magkaroon ng Sunday Law, tinatatakan na o tatatakan muna ang 144,000. Kalawang punto, ang hangin na ito ay di tulad ng mga karaniwang digmaan mga kapatid sapagkat ang apat na hangin na ito ay hindi simbolo ng mga karaniwang digmaan o kaguluhan dahil palagi na tayong may mga ganitong mga balita mga kapatid ng digmaan at hindi pa naman natatatakan ng 144,000 at wala pa namang ipinatupad na Sunday Law, no? So pangatlong punto, pandaigdigang saklaw. Ang apat ay ginagamit upang ipakita, yung 4 mga kapatid, ginagamit upang ipakita na ang marka ng hayop at ang pananakit ng mga anghel ay pandaigdigan, apat na direksyon, 4 compass of the earth, no? Ngunit nagsisimula ito sa loob ng iglesia o ng simbahan, no? So, ang sunod na katanungan na ating aalamin, saan nagmumula ang 144,000 na tinatakan, no? Sila po mga kapatid ay tinatakan mula sa lahat ng tribo ng mga anak ni Israel. Ayon sa Apocalypse 7 verse 4, no? Ito ay hindi maaaring tumutukoy sa sinaunang Israel dahil tayo mga kapatid ay nag-aaral ng may kinalaman sa panahon bago dumating yung marka ng hayop, which is bago mag-Sunday Law mga kapatid, no? Bago bitawan yung apat na hangin. Ibig sabihin sa ating panahon. Sa makatwid mga kapatid, ang 144,000 ay matatagpuan sa makabagong Israel o tinatawag sa Ingles na Modern Israel, ang iglesia ng Seventh-day Adventist Church. Kaya nga naman mga kapatid, tayo ay inuutusan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propetesa ng ganito. Ito pa ay mababasa sa Review and Herald, March 9, 1905. Ganito pong pagkasabi. Magpursige tayo sa lahat ng kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin upang
maging kabilang sa 144,000. Sabi din dito sa Testimonies Volume 9, page 164, upang madalisay o malinis at manatiling dalisay, ang mga Seventh-day Adventist ay dapat magkaroon ng banal na espiritu sa kanilang mga puso at tahanan. Iminigay sa akin ng Panginoon ang liwanag na kapag ang Israel na ngayon, o the Israel of today, ay magpakumbaba sa Kanya at maglinis o nilinis ang templo ng kaluluwa mula sa lahat ng karumihan, diringgin niya ang kanilang mga panalangin para sa mga may sakit at pagpapalain ang paggamit ng kanyang mga lunas para sa sakit. Sabi rin dito mga kapatid sa Testimonies Volume 5, page 94, ang kasalanan ng sinaunang Israel ay ang hindi pagpansin sa hayagang kalooban ng Diyos at pagsunod sa kanilang sariling landas, sangayon sa paggabay ng kanilang hindi napabanal na mga puso. Ang makabagong Israel o yung modern Israel ay mabilis na sumusunod sa kanilang mga yapak at ang galit ng Panginoon ay tiyak na nakahapag sa kanila. So mapapansin po natin mga kapatid na ang Seventh-day Adventist tinawag po tayong Israel of today, modern Israel, at dito po mangyayari ang pagtatatak sa 144,000. Ano ang mga espesyal na katangian ng taglay ng 144,000 mga kapatid? Sang-ayon po sa Apocalypse 14 verses 1, 4, and 5, ito po yung ating mga makikitang punto. Una, may pangalan ng Diyos na nakasulat sa kanilang noo, no? At angel lang po yung makakabasa nito mga kapatid. Ikalawa, hindi sila nadungisan ng mga babae, mga simbahan ng mundo, mga Sunday keepers in short, no? Sila ay tinawag na mga birhen dahil sa kanilang purong pananampalataya. Ito ay napapatunayan ng Christ Object Lesson, page 406, paragraph 3, no? Ikatlo, sila ay mga tagasunod ng kordero. Ikaapat, sila ang mga unang ani o first fruits. Ikalima, sila ay walang daya, without guile in their mouths, no? Walang kapintasan. Sa panahon na sila ay tumanggap ng tatak, umabot po sila sa spiritual matureness, no? Sila yung unang nag-mature spiritual. Ang bilang ba na 144,000 ay literal or simboliko, mga kapatid? Mapapansin po natin mga kapatid na sa Apocalypse 7 verses 5 to 8 ay narinig ni Juan na ang bilang ay itinatala ang 12,000 sa bawat tribo. So 12,000 times 12 tribes equals literally 144,000.